Ang pagiging attached at ang pagiging in love ay dalawang bagay na madalas natin na pagkakamalan. Pareho silang maaaring maging intense, pero magkaiba ang dahilan kung bakit natin ito nararamdaman. Ang attachment ay kadalasan nagmumula sa takot, pangangailangan, at security. Samantalang ang tunay na pag-ibig ay nakabatay sa respeto, pagpapahalaga, at genuine connection. Kaya paano mo malalaman kung mahal mo talaga siya o nasanay ka lang na nandyan siya? Welcome back sa Pinoy Insight PH, kung saan pag-uusapan natin ang 10 senyales na baka attached ka lang, hindi ka talaga in love. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel, i-like ang video, i-share, at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa love insights, human psychology, relationship awareness, at self-improvement. Panoorin hanggang dulo dahil baka may isang senyales dito na matagal mo nang nararanasan pero hindi mo napapansin. Una, mas namimiss mo ang atensyon niya kaysa sa kanya. Kapag tahimik siya, hinahanap mo ang messages, calls o attention niya. Pero kapag tinanong mo ang sarili mo kung ano talaga ang namimiss mo sa kanya, nahihirapan kang sagutin. Baka ang hinahanap mo ay yung feeling na may taong nagbibigay ng halaga sa'yo. Pangalawa, natatakot kang mawala siya, pero hindi mo alam kung bakit. Minsan dumarating tayo sa punto na matindi ang takot nating mawala ang isang tao kahit wala namang malinaw na dahilan. Madalas natin itong iniuugnay sa lalim ng ating pagmamahal. Iniisip na baka ganoon na lamang kalaki ang pangamba natin dahil hindi natin kayang mabuhay nang wala sila. Pero hindi lahat ng takot na mawalan ay nangangahulog ang pag-ibig. Minsan, attachment lang ang dahilan kung bakit napakahirap nating bitawan ng isang tao. Pangatlo, ang gusto mo lang ay comfort, hindi isang relasyon. Kapag may problema ka, gusto mong nandyan siya. Kapag malungkot ka, siya agad ang hinahanap mo dahil alam mong kaya niyang pagaanin ang pakiramdam mo. Pero kapag ang pinag-uusapan na ay tungkol sa future, commitment, o mga seryosong bagay tungkol sa inyong dalawa, bigla mong iniiwasan o iniiba ang usapan. Maaaring gusto mo ang comfort at seguridad na ibinibigay niya, pero hindi ka pa talaga handang sumugal sa isang relasyon na may kasamang responsibilidad at commitment. Dahil minsan, gusto natin ang presence ng isang tao, pero hindi ibig sabihin na gusto natin siyang maging bahagi ng future natin. Pang-apat, nagseselos ka kahit isang matalik na kaibigan lang ang turing mo sa kanya. Nakakaramdam ka ng selos kapag may ibang taong lumalapit sa kanya o mas nagiging close sa kanya. Kahit sinasabi mong kaibigan lang ang turing mo, parang may parte sa'yo na ayaw siyang mapunta sa iba. Pero kapag kayo na ulit ang magkasama, hindi mo naman nararamdaman ng excitement o desire na mas makilala pa siya ng mas malalim. Parang gusto mo lang na manatili ang espesyal na connection na mayroon kayo. Minsan, hindi love ang dahilan ng selos. Maaaring attachment ito o takot na mawala ang isang taong nakasanayan mong laging nandyan sa tabi mo at naging malapit sa'yo. Panglima, mas mahalaga sa'yo ang nakaraan. Masaya kang inaalala ang mga masasayang moments na magkasama kayo. Minsan, mas gusto mong alalahanin kung gaano kayo kasaya noon kaysa harapin kung ano na talaga ang kalagayan ng relasyon ninyo ngayon. Pero kapag iniisip mo ang buhay ninyo sa hinaharap, hindi mo makita kung saan papunta ang inyong relasyon. Wala kang malinaw na excitement o plano para sa inyong dalawa. Maaaring hindi na ang tao ang kinakapitan mo, kundi ang magandang alaala ng kung ano kayo dati. Pang-anim, hinahanap mo siya kapag lonely ka. Kapag busy ka at maraming ginagawa, halos hindi mo siya naiisip. Pero kapag gabi, tahimik, o nakakaramdam ka ng lungkot, bigla mo siyang hinahanap at gustong kausapin. Gusto mong may makasama,
o may mapagsabihan ng nararamdaman mo. At kapag magaan ang pakiramdam mo, nawawala ang matinding desire na makasama siya. Posibleng emotional comfort ang hinahanap mo, hindi necessarily ang tao mismo. Pangpito, gusto mong manatili siya pero ayaw mong mag-effort. Gusto mo laging siyang available kapag kailangan mo. Pero kapag siya naman nang nangangailangan ng oras, understanding, at comfort, parang mabigat para sa'yo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi puro pagtanggap. May willingness din itong magbigay. Pangwalo, takot kang magsimula ulit kaysa mawala siya. Iniisip mo, paano kung wala na akong makitang iba? Hindi mo naman talaga gustong manatili sa relasyon. Natatakot ka lang bumalik sa simula. Iniisip mo, makakahanap pa kaya ako ulit ng taong katulad niya? Yung laging nandyan sa tuwing kailangan ko siya. Kaya kahit hindi ka sigurado sa nararamdaman mo, patuloy ka pa rin kumakapit dahil nakakatakot para sa iyo ang mag-isa kaysa harapin ang posibilidad na magsimula ulit. Kung loneliness ang dahilan kung bakit ka nananatili, ibig sabihin, hindi love ang nagpapatibay sa relasyon, kundi takot kang mag-isa. Pangsyam, masakit sa ego mo ang makitang may bago na siya. Kapag nakikita mong may bago siyang kasama, bigla kang nasasaktan. Minsan, napapaisip ka kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Gayong akala ko naka-move on na ako. Pero hindi ibig sabihin na mahal mo na siya. Minsan, ego ang nasasaktan, hindi ang puso. Mahirap tanggapin na may ibang taong nagbibigay na sa kanya ng atensyon, oras, at pagmamahal na dati ay hindi mo na ibigay sa kanya. Masakit makitang may nagpapasaya na sa kanya habang ikaw ay sinusubukan pa ring ayusin ang sarili mong buhay. Darating ang punto na maiintindihan mong hindi mo kailangang maging bahagi ng buhay niya para maging okay ka. Ang tunay na paghilom ay kapag kaya mo nang tanggapin na masaya na siya sa iba. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil tanggap mong hindi kayo ang para sa isa't isa. Pangsampo, kung wala ang comfort, attention at memories, siya pa rin ba ang pipiliin mo? Ito ang pinakamahalagang tanong na maaari mong itanong sa sarili mo. Kung wala ang attention niya, wala ang routine ninyo, at wala ang mga masasayang alaala na pinagsamahan ninyo. Siya pa rin ba ang gusto mong makasama? Kung oo, posibleng nahuhulog ka na sa kanya. Dahil hindi lang ang mga bagay na ibinibigay niya ang hinahanap mo, siya mismo. Pero kung ang hinahanap mo lang ay yung comfort, attention, at feeling na ibinibigay niya, baka attachment lang talaga ang pinanghahawakan mo. Dahil ang tunay na tanong ay hindi kung kaya mo siyang mawala, kundi kung pipiliin mo pa rin ba siya kahit hindi na siya tulad ng dati. Hindi lahat ng taong mahirap bitawan ay mahal na natin. Minsan mahirap lang silang bitawan dahil naging bahagi sila ng mundo natin. Kaya bago mo sabihing, mahal ko siya, tanungin mo muna ang sarili mo. Mahal ko ba talaga siya? O namimiss ko lang ang presensya niya at ang mga masasayang memories namin? Kung nakarelate ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Pinoy Insight PH. At tandaan, ang pagkilala sa tunay mong nararamdaman ay unang hakbang para mas maintindihan mo ang sarili mo. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.